Hello, mic test. 1, 2. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga viewers ngayong gabi. Kumusta po kayo? I hope na kayo po ay nasa mabuting kalagayan. And I would like to say hi sa lahat po pala ng mga youth, lahat po ng mga LM. And then would like to say hi sa mga viewers po natin ngayong gabi. Si Sister Abigail Acuesta, Sister Fee De Leon, and then watching with us right now, si Ma'am Grace Birano, hello Ma'am. And then we have Brother Rolando Nalangay, Sister Yanji Franco, and then Sister Sally Daguhoy Villena family. Kumusta po kayo? Si Sister Diday, and then good evening Pastor Dudes, God bless. God bless din po, no? Sa ating Brother Rolando Nalangay. And then we have sa aking mga kaklase, no? Si Ma'am Judith de la Cruz, Afi Espanyola, Leslie, Dr. Ami Buston, Analiza Deliera, Michelle Laderan Rivera, Lalin Palomar, and then sa kapitbahay ko din po, no, dyan sa Pikawayan, Sister Letlet Durwelo Pitulan, and Arhil. Maraming salamat po sa lahat. Sa lahat po ng mga nag-share last time, maraming salamat po. And then sa lahat po ng mga viewers natin, maraming salamat po sa inyong lahat. Sa walang sawang pakikinig po sa ating programa. And then, Sister Lydia Floro, Lady Amelia, Lady Lu Acuesta, amen. And then, sa lahat po pala ng mga Floro family, kay Brother John, Sister Laylay de Villeres Floro, and then sa lahat po ng Prayer Warriors, amen. Sa lahat po kay Padilla family, Rivera family, Ma'am Rivera, no? Amen. And then sa mga Armada family, Bantolo family, no? Kay Brother Jimmy, at saka kay Nenfa, Sister Nenfa Bantulo. I know she's watching right now at Lily's View Cafe. At sa lahat po ng mga member ng Baguio Church sa LM, Abalbal family, Palomero family, dyan sa Sibugan family pala. And then, Cuesta family, Miranda family, at saka kay Sister Rhea Carilin Diliman. Amen. Kumusta po, ma'am? And then, marami po pong iba, no? Aventura family kay Sister Sharon, no? Amen. Aventura. And then, Villa family. Sino pa ba yung mga nanood sa atin last time? At sa lahat po pala ng mga kaibigan ko dyan sa Garcisa Street, dyan po sa Poblacion 3, nagkita-kita po kami kahapon nata yun, o linggo ng hapon, no? Mga Chivari family, at saka Juliesa family, Aportadera family, no? And family. And then Monis, no? Kay Brother Liklik, Monis Fight family,
Sino ba yan dyan? Valenzuela, Gabertan, Baria, Banilaw, Ilago, Bunsay. Dira po yan sa ano? And then Sister Milba Kadungo, no? Kay Ante. Kumusta po te? And then we have also yung tawag na share po natin kay Joy Alarbareto, Manuel Romento. Kumusta po, no? And then Lalin Palumar, he's watching right now. And then to my wife, Yan G. Franco. Amen. And then kay Brother Jimmy Bantolo. And then, sino pa gani? Jesse, no? Yung nag-lead din po sa atin sa may prayer warrior every Thursday dito po sa church. Maraming salamat po, no? And then, marami pa po, no? Valenzuela family. And then kay, DM, kalimutan ko doon sa South. And then kay Sister Oping, no? Valenzuela family dyan sa Kimarayag. At saka sa lahat ng mga nanay na nag-attend po ng LM Rally. Masaya po sila doon, no? Kasama yung asawa ko po, no? So, maraming salamat po sa inyong lahat, no? Tayo po ay, last week, our topic, it is about the Holy Spirit, kung paano po tayo makareceive ng Holy Spirit. Because, even in the life of Jesus Christ, siya din po ay nagpabaptize sa kay John the Baptizer, no? Amen. And then he received the Spirit also, no? And it symbolized yung dove. And after that, no, he was empowered by the power of the Holy Spirit. After that, no, amen, kasama niya rin po yun in his ministry, no, in terms of healing. So siya po ang naging model. Even though he is God, pero he shows to us na kailangan din po natin, no, maka-receive ng Holy Spirit. Because hindi po natin kaya lahat, no? Even sa kakayanan po ng tao, even just like healing. So, how many times po tayo watching right now si Ma'am Grace, no, Berano, amen, Sister Abigail Aquesta, at sa ating pong si Sister Monique Aquesta, our youth president, and then sa lahat po ng mga youth, no? So, just like in the time of our Lord Jesus Christ, siya din po ay pinakita niyo po sa atin kung about receiving the Holy Spirit in times just like this, no? In our life, every day in our life, kailangan po natin ng banal na spirito, no, sa ating buhay. Especially, no, sa mga bagay na hindi natin makikita. Sabi nga nila, just like in this kind of pandemic, no, amen, yung mga bagay na yan ay hindi rin po natin makikita. So, kailangan din po natin ng mga supernatural na buhat po ng ating Panginoon na hindi rin po natin nakikita. So, maraming salamat po, no, sa lahat po ng mga diniscuss po natin about sa healing. So, malaki po siyang benefits, no? Talagang napakalaki dahil one time nga po, sabi ko po, sa akin pong anak, no, sa bunso ko po, nagkasakit, and then by the power of in the name of the Lord Jesus Christ, pinag-pray po namin, then just a few minutes lang, no, later, nag-okay po siya. And then, no, last Sunday, ganun din po yung anak ko na isa, no, si David Kim,
sumakit din po yung ulo niya, nagkaroon po siya ng trangkaso. But by the grace of God, we keep on praying, we keep on comfort, no? Binigyan po siya ng comfort, pray. So, minsan hindi mo po yung emotion mo, but we keep on praying, no? And then trust God for His miraculous healing. So, kahapon po, we feel na talaga na-heal siya. Hanggang ngayon po, wala na po. So, maraming salamat po sa ating Panginoon. At least, no, kung ano yung ginagawa natin dito, ano ang we tackle about the good news, about the prayer, about the Holy Spirit, no, most especially, no, sa kanya pong mga presensya, nai-apply po natin, no, sa ating buhay at at least na wala po tayong worried, no? Although na dyan pa tayo sa flesh, but buti na lang, no, mayroon tayong mga ganitong bagay sa ating buhay, at least, no, na at least hindi talaga tayo nag-worried, no? At least we have God and we are confident, no? And sabi niya nga, if we early in the morning, if we have prayer and request, and we will wait it expectantly. So, yun po ang ating character, ang ating attitude na every time we pray, talagang hindi matatapos yung buong araw na hindi po natin makukuha yung marireceive yung ating mga hinihingi po sa Kanya. So, maraming salamat po, no, sa uli, no, sa ating mga viewers, kay Sister Fe De Leon, then to Sister Melba Kadungok. So, for tonight, just like what I said, no, last time, na yung karugtong po ng ating Bible study this evening, it is about prayer. Amen. So, it is about the Lord's Prayer. Mababasa po natin yan sa Matthew chapter 6 verse 9 to 13. Itong Our Father who art in heaven. Yun po, no? So, yun po ang tatalakayin natin ngayong gabi nito. Pero, una po, bago tayo mag-umpisa, pray po tayo, no? Sa lahat po ng mga viewers natin, no? So, Lord God the Father Almighty in heaven, Lord, we're so thankful right now. We're so blessed for your presence, and also we're so blessed for your word. And I pray for this moment, Lord, that I ask for your anointing, for your wisdom, knowledge, and understanding how to deliver your words for today, for all the viewers who are watching right now, and also anoint them, Lord, sa lahat po ng mga viewers namin sa gabing ito. And Lord, we give you thanks and praises sa lahat po ng mga blessings, sa lahat po ng mga pabor, sa lahat po ng mga healing, divine protection po na amin pong na-receive sa araw-araw po. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan. In Jesus' name we pray. Amen. So, maraming salamat po again. Tayo po'y nagpapasalamat sa mga viewers natin ngayong gabing ito. And then we have Lady Amelia, Sister Lady Amelia po, no? Amen. So, maraming salamat po for watching. And then, sabi ko dito ni Yan Franco, thank you. God bless you more. Amen. So, tuloy po tayo. So, sabi po dito, no? Amen. Sabi po nga sa salita ng Diyos in Matthew 26:40-41, it is about prayer, ha? Amen. Sa lahat po ng mga viewers natin. And he cometh unto the disciples, and findeth them asleep, and said unto Peter, what could ye not watch with me 1 hour? So, kahit lang man, sabi niya, hindi ba kayo maka-watch and pray with me? Even 1 hour lang po, sabi niya.
Watch and pray that ye enter not into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Amen. So, if you are not regularly praying 1 hour, make this your first goal, but not your stopping place. Amen. So, at least an hour lang, kahit isang oras lang, or more than 1 hour of prayer. Every day is required in order to maintain our present relationship with Jesus Christ, to overcome temptation, to help us to live in a way that is acceptable to Jesus. Amen. So this 1 hour prayer, kuwan pa lang ito, no? Amen. It is just only a maintenance. Amen. Maintaining our present relationship, no, sa ating Panginoong Jesucristo. Amen. At pag may 1 hour prayer ka, ito po yung para ma-overcome mo yung temptation, no, sa ating buhay. Every day, no, po sa ating buhay, kailangan po natin ng prayer. So in our work, in our home, in our family, in our provision, in our blessing, in our healing, in our divine protection. So andyan na po yan lahat, no, sa may the Lord's Prayer, no? Amen. So sabi nga sa Luke chapter 11 verse 1, and it came to pass that as he was praying in a certain place, when he sees one of his disciples said unto him, Lord, teach us to pray. Amen. So yun po ang nakita nila. Amen. It was the prayer life of Jesus Christ that created a hunger. So yun po ang nag-create sa kanila, yung nakita nila ang prayer life ng ating Panginoong Jesucristo, yun po ang nagkaroon ng gutom sa kanilang puso. No? Amen. Of the disciples to know how to pray effectively. So nagkaroon po sila ng hunger. Hindi lang po how to pray, but pray. No? Prayer po na epektibo. Amen. That's their request. Lord, teach us to pray. And Jesus answered them by giving them the prayer pattern in Matthew chapter 6, verse 9 to 13. Amen. So, when you read through the Bible, you will discover exactly what to pray about. Amen. So, these are the prayer topics that we need. Amen. So, ito po yung pattern. No? Amen. So, we want to share with you 3 of the most important groups of the prayer topics so you can develop a powerful prayer life. So, isa po sa mga topic natin ito. So, mayroon pong 3 yan. So, unahin lang po natin yung isa. So, sabi niya po, no, kagaya po ng sabi natin kanina, in Matthew chapter 6, verse 9 to 13. So, ito po yung prayer, no, pattern or a model prayer na ginawa po ng ating, sinabi po ng ating Panginoon. No? Amen. So, sabi niya po, so mayroon po tayong 8 topics, no? Dito po na sa ito pong unang topic natin. Mayroon po tayong 8 dito sa the Lord's Prayer. Amen. So, number 1 po, the topics in the Lord's Prayer. Sabi po dito, ito po yung prayer. After this manner, therefore pray ye, Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. So we can read it again in Matthew chapter 6, verse 19 to 13. So, maraming salamat po sa lahat nating mga viewers. No?
kay Sister Lalyn Palomar. Amen. So, number 1, natin pong i-discuss itong pong the Lord's Prayer. Amen. Give thanks and worship the Lord. So, our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Matthew 6, chapter 6, verse 9 po yan. So, ito po yung una natin gawin. Amen. So, in our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Jesus told us that the first step is to say thank you and to worship the Lord. Amen. The first thing to do in this prayer formula is to spend time giving thanks to the Lord. For most people, thanksgiving lasts for approximately 45 seconds. So, kailangan po nating magpasalamat. Kasi sabi po kanina, doon po tayo magkuha ng guide natin. Kasi sabi po ng Panginoon sa mga disciples, kay Peter, and then kay John, kay James, sabi niya, hindi lang man ba kayo makapagbantay or watch and pray for just an hour? Amen? So kaya po, bigyan po natin ng ito po yung model. Ito po yung pattern. No? Amen. So we have to give thanks and praise sa Kanya po. Because in this verse, in Matthew 6:9, we are addressing to the King of Kings and to the Lord of Lords. So we have to worship Him. We have to give thanks for all the things that He has done for our life. Lahat po yan. We have to give thanks in spiritual blessing. We have to give thanks in physical blessing. We have to give thanks in material blessing and additional blessing. So dapat po, we give or 15 or 20 minutes, sa pagpasalamat po sa ating Panginoon. Sa una pa lang, when we wake up early in the morning, kailangan na po natin magpasalamat sa hangin, na sa life na ibinibigay niya sa atin, sa mga anak po natin, sa ating pamilya, sa ating pong mga pagkain, sa ating pong mga masarap, na ating pong pagtulog sa buong gabi. Kailangan na po nating magpasalamat. Amen. So we should spend 10, 15 or more than 20, 30 minutes yung iba nga eh. Sabi nga nila, yung mga ibang mga pastor or a man of God, they spend 1 hour sa pagpasalamat pa lang. Amen. But we are talking for just only more than 1 hour. Amen. So, in spiritual blessing, we have to thank God for His Word, for the Bible, for His presence, for the physical healing. We thank God for His divine protection, for the strength na binibigay niya po sa atin. Sa lahat po ng healing na binibigay niya po sa atin sa araw-araw. Amen. And then in material blessing, amen, kailangan din po tayo magpasalamat sa Kanya. Sa lahat ng mga sa lahat ng bagay na na-acquire natin, na-possess natin, sa bahay, magandang bahay, kotse, or kahit na cellphone, lahat po yan, or even additional blessing kung binigyan po tayo ng Diyos ng magandang marunong tayong mag-awit, marunong tayong mag-gitara, ginagamit natin for the advance, for His kingdom, magpasalamat po tayo sa Diyos. Amen. So, yun po yung pattern natin sa una po. So, however, we need to be grateful to the Lord for all that He has done for us. Maliit lang po yun, yung mga sinasabi ko. Kayo po, sa lahat ng mga viewers natin, alam ko po kung ano po ang mga bagay na inyo pong natanggap sa Diyos. Lahat po na Kanyang ginawa sa inyong buhay, hindi lamang po material blessing, but even healing, especially healing po sa ating buhay po. Amen. So thank Him for allowing you to see that day. Amen. Many people die every day.
Sabi nga nila, every 6 seconds, mayroong namamatay. Amen. Kaya, pasalamat tayo. Every time, minuto lang, dapat nga magpasalamat eh. Kasi, sabi ng mga sa survey, amen, billions, ang dami na pong tao. So, every 6 seconds daw, mayroong namamatay. Amen. So, pasalamat tayo that we are here. At malakas tayo. Amen. So, it could happen you. Sabi nga dito eh. So, pero the fact is, God, because of His grace, tayo po ay nagkaroon ng magandang kalusugan. No? Amen. Mabuti ang ating karamdaman. Amen. The fact that you are alive is a miracle. The fact na buhay tayo ngayon, milagro na po yan pag magagising tayo sa umaga. Amen. Buo ang ating pamilya. Laking pasasalamat na po yun sa Diyos. Amen. Dito po sa North Cotabato, pasalamat po tayo dahil napakabuti po ng Diyos sa ating buhay. Amen. So, kagaya po sa ibang bansa, ang dami po problema. Even sa East ngayon, no? In the other side of the globe, alam naman po natin kung anong nangyayari. No? Amen? So, mabuti po tayo, no? At napaka-blessed po natin dito po sa North Cotabato. Amen. So, we have to thank God for that, no? Amen. So, thank Him for your pastor and your church. So, kailangan po natin pasalamatan yung pastor natin. Amen. Na walang sawang nagpipray po sa atin. Every day. Hindi lang po yung kanyang pamilya, hindi lang po ang kanyang sarili o ang kanilang ginagawa. But even tayo po, no, ay pinipray din po tayo. No? Amen. Sa lahat ng panahon, no, just like Jesus, when He was crucified in the cross, nandun po siya sa cross, pero ang iniisip niya, tayo rin po eh. Amen. So, ganun po tayo, no? He care and love us very much. No? Amen. So, thank Him that you can read, no? Pasalamat tayo, makabasa tayo, no? Pasalamat tayo, makadinig tayo. Amen. Pasalamat tayo dahil makalakad tayo. Ako, nagpapasalamat ako sa Diyos dahil how many days na or even a month, no, na talagang masakit yung mga yung mga buto ko dahil po sa mataas yung uric acid. So mabuti na lang, no, every time we have this kind of activity or program, na-i-apply ko po yun, no? Sabi ko doon sa arthritis, no, I command him to live in the name of Jesus. No, hindi naman instantly na-heal, pero at least ngayon wala na. Kasi mahirap eh. Parang pag nandyan kasi yung uric acid, yung arthritis, wala kang balance. Every time na lumakad ka, bigla na lang sumakit. So hindi mo maintindihan. Kaya nga yung mga bata, wala pa silang mga ganung karamdaman, hindi pa nila naramdaman. Kaya yung balance nila, no? Kahit maglundag, kahit tumakbo, kahit saan magpunta, no? Kayang-kaya nila. Kaya one time nga, nandun kami sa Camp Seventh View last week. So, punta kami doon sa pinakapunta. So, sinusunod ko yung hindi ako makapag-attend kasi nandun, mayroon pa akong anak na maliit. So, pagdating doon sa punta, kasama ko yung anak na maliit na anak ko, 6 years old. And then, tatakbo naman siya pabalik doon sa hall. So, hinahabol ko siya. Pagdating ko naman doon, nakita ko siya, nandun na naman siya sa kabila. Amen. So, hanggang napagod ako. Kasi hindi ako makalakad. So, iba talaga pag mayroong mayroong tawag nito. Medyo at the age of, 40 above ka na. Amen. Lalong-lalo na pag, malamig doon. So, nagkakaroon ng sumasakit yung mga buto ko. Pero I thank God, no? Totoo talaga, no? Kahit ako, no?
Nawala yung nawala yung mga sakit sa mga kalamnan, sakit sa ulo. Wow, no? I thank God. Sabi nga nung last time, yung mga benefits na makukuha mo in the Word of God. Amen. Amen. So, nagpapasalamat po tayo sa kay Sister Sharon Advencula. Amen. He's watching right now. Amen. And then kay Zara Manzirane sa UDA, Kit Aventura Lumugdang, Karen D. De Leon. So, maraming salamat po, no? They were watching right now. So the fact that you are reading, makaread pa kayo ng Bible, makabasa pa kayo, malinaw pa yung mata nyo, no? Amen. We have to thank God for that. Amen. So, maraming bagay na dapat tayong maipasalamat, sa Diyos. Amen. Some people can only see problem. That's why God is touching your eyes right now. Amen. Kung nanonood man kayo ngayon or nakikinig kayo ngayon, so God is touching your eyes right now. He is opening your eyes to see His blessing all around. So ang blessing po, andyan lang po sa palibot natin. Amen. In the first step of our prayer, you must thank the Lord for what He has done for you. Amen. Sa buhay niyo po. Amen. Sa lahat po ng mga viewers natin. Amen. Dahil po ngayon sa lugar po ng Israel, amen, mantakin mo, libo-libo. Libo-libo po ang ang mga missile. Pero napakatindi din po ng mga interceptor. So, napakatalino ng mga tao, amen. Kahit na po sa mga weapon, halos po dito sa ASEAN, sa kanila din po kumukuha, amen. So, mayroon din po dito, amen. Nag-text, ikaw ang dahilan na nagbago, amen. Hindi ko pa alam kung sino to, amen. So, maraming salamat po, So, it is the Lord Jesus Christ who give us healing at nagbago po yung buhay natin. Kahit na sa akin din po, one of the great things that happened in my life when God deliver me out, galing po ako sa madilim na bahagi, sa napakadilim. And then, nagpapasalamat po ako at hinango po ako ng Diyos at tinala sa liwanag. Kasi, I've been in addiction for so many years. Amen. Kaya sa lahat po ng mga dyan pa, alam ko po kung ano po yung feeling dyan. Amen. So, ano lang naman yan acceptance lang naman yan And then, we should submissive. Kailangan magpasailalim talaga tayo sa Panginoon at hayaan natin yung ibang tao kung anong sasabihin nila. Dahil there is happiness na iba talaga pag andyan ka po sa presensya ng Diyos. Kasi sabi po ni Apostle Paul, it is fearful if you fall into the hands of the Lord. Amen. So napakahirap pag wala po ang presensya ng Diyos sa'yo. Ang dami pong paawak-away, Amen. So, maraming salamat po. Number 2, pray for the kingdom of God, to come. Kaya in Matthew 16, sabi po dito, Thy kingdom come. So, una po, Our Father who art in heaven, hallowed be Thy name. Amen. Thy kingdom come. Amen. So, the second important step is to pray for the kingdom of God to come. Ito po talaga ang pinaka-importante. Yun po pagpasalamat. Ito po ang number 1. Ito po ang unang-una na yung kaharian niya po na dumating. Amen. This step, sabi po ng isang pastor, is my favorite. Sabi niya, I can spend 3 hours here. Wow! Amen. So, Lalen Palomar, he's watching right now. Thank you po.
But if you do not have much time, you can spend just 10 minutes on this. Bless, no, please. Sabi niya, please, note here that the orders is very important. Very important po talaga ang kanyang kingdom na dumating po sa ating lahat, sa lahat po ng mga tao, sa lahat po ng mga creation niya, na yung kingdom niya ay will going to go through their heart. Amen. Napapasa kanila po yung kanyang kaharian. Amen. So the first thing is to pray for the church and the kingdom. Ask God to bless the church. Kaya nagpapasalamat po tayo dahil binigyan po na tayo ng ganitong programa, and then we are reaching yung hindi po makadinig na kanyang mga salita, at least naaabot na po, Amen. At nagpapasalamat din po tayo dahil lalo pong dumadami at dumadami ang mga nagsisimba, nag-a-attend po ng service every Sunday. Nabibless po especially our pastor Neil Acosta, lahat po ng mga elders, lahat po ng mga member, nabibless po every Sunday dahil ang dami pong bisita every Sunday. So nagpapasalamat po kami sa lahat po na nag-a-attend po, Amen. We are glad na makasama po kayo every Sunday sa service po namin. So maraming salamat po. At sa lahat po ng mga viewers natin, if you have time, kindly, we are glad na iniimbitahan po namin kayo to attend our service. Every Sunday po yan. Kaya ito po pinakamaganda. We have to ask God and pray to God na magkakaroon po ng blessing yung ating pong mga church. Hindi lang po dito, kundi throughout the world. Amen. Dahil yun po ang isang pakay po ng ating Diyos na ang kanyang pong kanyang pong testimony, ang kanyang pong mga Word of God, ang kanyang pong mga ginawa nung kanyang nandito pa siya 2,000 years ago, na mananig po ng lahat ng tao sa buong mundo. Amen. Kahit na po sa Pikawayan, alam ko po na buong buhay ko, I live there. Alam ko po, and I wish someday, wish ko pa lang yung po noon na that the blood of our Lord Jesus Christ na dumating po sa lugar na yan. Amen. Sometimes, yung isip ko po na magpapatayo doon ng simbahan o kung ano pa. So the best way, ganito rin po. Kaya po, na-reach out din po through live streaming in Facebook. And I believe, throw your prayers sa lahat po ng mga viewers natin ngayon. Throw your prayers, hindi lang po, kundi lahat po makonect. Dahil yun naman ang pinaka-misyon ng Panginoon. Hindi lang po this live streaming, but even lahat po ng tao ang sinabihan po ng Panginoon to disciple. Kailangan po mag-multiply. Amen. So, pray po tayo, which is the very most important come. That thy kingdom come. Amen. So, when the church is growing, it is an indication that more people are being saved every day. So, ito po ang indication or nagpapahiwatig. Tama ba yun? Nagpapahiwatig na yung church po ay nag-grow at marami pong nasisave na mga soul. Amen. So everybody is developing his personal kingdom. So lahat naman po tayo, people are developing their financial strength. Most people do not really care about the church. Amen. Every Christian must first pray for the church to develop and grow. So, hindi po ito sa atin-atin lang, pero lahat po ng mga believers, lahat po ng mga Christian. Dati po in my own, as being an old, itong dati po naming faith, yun lang po. Punta lang po ng simbahan every Sunday. At nalagay po sa isip ko na after Mass, pwede rin, balik na naman ako sa mundo. Dahil wala na akong kasalanan Nakapagsimba na ako
And then, pag Sunday na naman, hindi naman tayo ng tawad. Amen. So, hindi pala ganun. As we read the Bible, alam niyo po, isa pong aim ko na mabasa ko yung Bible, at least 2019, natapos po namin yon, no? Kami yung mga anak ko. 2020, ang hirap po talaga. Amen. Everyday po yan, 3 chapter dapat yan eh. Amen. So, sabi po dito, pray for your pastor instead of criticizing them. Dapat, tulungan po natin yung pastor natin, pag-pray po natin sila. Amen. So, men of God are human being just like you. Kapareho lang po natin sila. Yung ating mga pastor. Pastor makes so many mistakes every day. So, no, sa isip lang, no, sa gawa, sa salita, nagkakasala po tayo. Amen. So, wag niyo pong sabihin na dahil man of God, no, yung mga pastor o mga elders o matagal na dito sa simbahan or even, no, yung mga may katungkulan, no, wag natin sabihin na maliit na yung kasalanan nila, no? Small or kahit na ano yan, no? Sabi nga, it is ugly in the eyes of God. So, nagkakasala po tayo. That's why, instead na i-critics po natin yung pastor natin, amen, we have to pray and we have to, to pray to God that God will going to deal, no, according to His words, no, sa ating mga pastor, kung may mga pagkakamaliman, no, ng Diyos na makipag-deal according to His words. Amen. Sa kanilang buhay. Amen. So, number 3, God's will be done. Thy will be done in earth as it is in heaven. Amen. So, una po, no, our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done in earth as it is in heaven. Matthew 6:10 po yan. The third step is to pray for the will of God to be done. Yung will niya po, amen, sa ating buhay. Anyone who prays that God's will, that prays that God's will should be done in his life, care for yourself, no? Cares for himself. Amen. If you love yourself, pray that the will of God be done in your life. So pagmahal po natin yung ating sarili, no? Mag-pray po tayo na ang will po ng Diyos ang siyang matutupad sa ating buhay. Amen. I have come to believe that God's will is better than my will or anybody's will. Kaya nga sometimes pag sinabi natin, even in decision making, sabihin natin, so anong gawin natin? Ganito, ikaw sabi naman yung asawa mo or yung mga kapatid mo, hindi ko mas payo Amen. That's why we're going to pray. What's the will of God, no, sa ating mga desisyon. Amen. Kasi pag hindi niya will, amen, kung mayroon naman lalapit na ibang tao and then they were going to explain na ganito ang nangyari sa kanila, doon naman tayo magre-rely. No? Kasi ayaw natin mag-decide, kasi ayaw natin masisi. That's why we have to pray for the God's will, no, sa ating buhay. Nobody knows because napaka-importante po yung yung decision making. Every day in our life, we will going to decide. No? Pagkamulat pa lang ng iyong mata sa umaga, you have to decide kung magtulog ka ba uli, o magising ka, o magluto ka. Amen? Lalo-lalo na pag marami kang inaalagang mga alagang hayop, manok, no? Kailangan umaga ka pa, gumising ka na. Amen. So, thank you po tayo kay Iris Pearl Acuesta, Sister Iris, no? He's watching right now. I know he's in Camp 7's view. Amen. So, nobody knows the future, but God knows what He has in store in you. So, hindi po natin alam, pero kahit nga ako hindi ko rin alam kung ano bang ginagawa, kung bakit nangyari dito sa buhay ko. No? Ang ganitong klaseng to spread the good news, no? Even sa ganitong paraan, or to preach, no, here in Baguio,
or marami pa, no? Amen. Hindi ko po inaasahan sa buhay ko to. But one time when I was in college, I asked this, no, sa Diyos. At talagang mangyayari pala yun. Amen. Sa hindi mo inaasahan. Amen. Talagang mangyayari. Amen. So, hindi po natin alam na mayroon po ang Diyos na inilaan po dun sa puso natin. And in God's time, in God's will, mangyayari pala ang kanyang purpose sa ating buhay. Amen. So, Jesus prayed for the 3 hours in the Garden of Gethsemane that the will of God be done. Amen. After you have prayed this prayer, you can relax and allow events to unfold. So, when Judas and the Pharisees came to arrest Christ, he did not resist them. So, hindi siya nagpupumiglas dahil alam niya na in Gethsemane, he is victorious na. Amen. Sabi niya nga kung pwede lang naalisin ng Ama, no, ng ating Panginoon ang kanyang dadanasin, but sabi niya, no, your will be done. So, hindi na siya nag-resist. Alam niya na Amen. So, in 3 years, kailangan talaga mag-shed ng dugo doon sa cross. Kailangan talaga, hindi na inabot pa ng 10 years, hindi pa inabot ng ilang pang year, o makaabot pa siya sa Asia, into the whole world. But in 3 years lang, kailangan niya nang bumalik sa Jerusalem para doon na po gawin ang plan of salvation. At yun po ang nangyari. He was crucified on the cross so that the Word of God, the prophecy, will be fulfilled. Yun po ang will ng Diyos for plan of salvation to shed blood for our sin. Para aakuin niya po ang lahat ng kasalanan. Amen. Para po tayo maging righteous ulit. Amen. Sa ating Panginoong Diyos. Amen. He has no sin, have sin because of us. So kaya ang kailangan natin, we have to repent at the cross so that our sin will be cleansed by His blood. Amen. Amen. So, ganun po, no? Amen. So, hindi po siya nag-resist. Talagang he just like a lamb. Ganun naman ang mga karnero, Kaya nga yun ang mga ginagawang example, Yung mga sheep, pag dinala mo sila sa mga papatayin na yung mga karnero, hindi talaga nagre-reklamo yan. Hindi kagaya ng mga kambing. Amen. Why? Because he already accept the will of God for the plan of salvation. Amen. 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 So he believed and accepted the events that were happening with the will of God, and indeed they were. They were. Those events were leading him to the greatest victory over Satan. So yun pala, doon pala niya matatalo si Satan at makuha uli. Amen. No? Amen. Ang lahat ng authority. Kaya sabi niya in Matthew 28, all authority has given to me. That's why if Jesus Christ is in our life, at kung alam po natin, kung andyan po sa atin, tayo din po ay mayroon ng authority, heaven and earth. We have the authority to rebuke the spirit of sickness, the bad spirit. Amen, lahat po yan. Kaya nga, abang nagkakaroon po ng conversation, alam mo po noon, sa aming mga practices, pag magkaroon pa, halimbawa, yung nature po, makapag-ihi ka po, doon sa mga madilim, maraming puno. Dati noon, sinasabi namin, maliit pa kami, yun ang turo sa amin, yung practice. Tabi-tabi, pasintabi po, gano'n. Ganito po gawin, gano'n, di ba? Pero ngayon, alam mo na kung ano ka. You are the Son of God.
you have now Jesus in your life. Kaya, pwede po silang, manduan. Umalis kayo dyan. Nandito ang anak ng Diyos. Alam mo kung sino ka? Kagaya po ng mga anak natin. Minsan, kumukuha na lang yan, pumapasok na lang sa kwarto natin, kumukuha na lang ng pera doon sa wallet natin, na hindi na kailangan maglisensya pa. Dahil alam nila na anak sila. So ano po tayo? When we accept Lord Jesus Christ as our Lord and our Savior, alam na po natin kung ano po ang ating posisyon. Amen. We have now all the authority through the one who is our Lord Jesus Christ. Amen. So if you want to have peace and confidence in this life, spend time praying that the will of God comes to pass in your life. Amen. So number 4 po tayo. We have to pray for our daily bread. Give us this day our daily bread. Amen. Amen. Kasi kung Lord's Prayer lang po, buong, ito lang po, 1 minute nga, hindi makabot eh. That's why we need a 1 hour, more than a 1 hour, sabi po ng Panginoon. So, give us this day our daily bread. The next step is to pray for your daily bread. Yung mga pangangailangan po natin, yung mga needs po natin. So sabi po ng isang man of God, Jesus taught us to pray for our daily needs. That means we are to pray about our jobs, our marriages, and everything that concern us. So kung kailangan po natin ng husband, kailangan po natin ng wife, pray for it. Kailangan po natin ng house and lot, cars, everything, we have to pray for it. So sabi kayo ng isang pastor, some years ago, I felt I was too spiritual to my ring. But no one can be more spiritual than God. Kaya sabi niya, do not be too spiritual to ask God for your physical needs. Ask Him for a house. Ako, yun din ang last 2019 ata, yan din ang hinata ko eh. Amen. House, car, lahat po yan. Ang hiningi ko po yan sa Diyos. Amen. Ask Him for a bread, no? If you want an husband, sabi ko nga kanina, ask it. God is granting Him to you right now. Pag hiningi mo po, yung mga bagay na yan, yung mga needs na yan, trabaho, kung hihingin mo po na makapasa ka po sa board exam, din hihingin mo. Dahil need po yan, kailangan po yan. Dahil dyan po, sa mga skill na yan, sa mga talent na yan, sa mga jobs na yan, amen, doon po magkakaroon po tayo ng mga finances, and then yung mga financial na bahin, gagamitin po natin sa needs natin, and then to advance His kingdom. Amen. Pray to the Lord for yourself. Spend some minutes mentioning your needs to the Lord. If you spend another 10 minutes asking the Lord for your daily needs, your life will change dramatically. Amen. Wow. Amen. Kaya, ask God for our needs boldly. Amen. When it comes to prayer, do not depend on anyone. Huwag po tayo magdepende, lalong-lalo na po sa mga pangangailangan natin. Minsan, sabihin natin, basta. Alam mo, gingrant din yan ng Diyos sa time ni Jonathan, yung kaibigan, best friend ni King David. Nung nauna siya sa laban, sabi niya, bahala na. Basta gawin ko to, bahala na. Nilusog niya. Pero grant, no? The Lord grant that prayer request, no? Bahala na. Kaya nga minsan may bahala system eh. So, pero what we are trying to tell you for tonight, we need to ask God boldly, no? Amen. So, wag po tayo mag-depend sa iba, no? In terms sa ating mga pangailangan. Depend on yourself. Do not expect somebody to pray for you.
Now, many times people who you think are praying for you are actually sleeping. Natutulog lang daw, sabi niya. So, God is giving you a formula. Ito na po yung pattern. Amen. Binigyan na po tayo ng Diyos, no? Ng model or model prayer. No? Operate in it and walk in your blessing. Amen. So, number 5, pray for forgiveness. Amen. Sa atin mong mga kasalanan at mga pagkukulang. So, and forgive us our debts as we forgive our debtors. So, Matthew chapter 6, verse 12 po yan. The next step is to pray for forgiveness. Amen. We all need forgiveness for our sins. There are two types of sins. Sins of commission and sins of omission. No? Amen. So, dalawa po yung kasalanan dyan. So, we must aware of our sinful nature as we approach to the throne of grace. So, appropriate the blood of Jesus for yourself. Ask the Lord to see you only through the eyes of the blood. Amen. So, ganun po ka-importante. Ang dugo po, ang banal, no, na dugo ng ating Panginoon. So, one of the first sin of commission is the sin of mouth. Ito po yung mga commission, sin of commission. No? Ito pong parati natin ginagawa. Number 1, lying, flattery, backbiting, and gossiping, at marami pa pong iba. So, ang pagsisinungaling, itong flattering, yung bulero, o ano tawag nyo ito, ano to, parang mambubola, di ba? Marami siyang pinakua, no? Pinangakuang mga na mahal ka niya, di ba? Mahal ka daw niya, kaso lang, ang dami pala niyo. Amen. Ang dami pala niyang pinangakuang, ano, na sabi niya, ikaw lang ang mahal ko, no? Araw-arawin ka, no? Amen. Na text lang ba? Kasi madami pala siyang tinitext. So, no? Kasalanan o commission pala yun. No? Commission. Sin of commission. No? Amen. So, ang dami pa, no? Gossiping. Ito po yung mga, no? Yung mga chismis, no? Di ba? Fake news. At marami pa pong iba. So, another arena for sin is the mind. Many of us have committed murder, adultery, and stealing in our minds. Now, sa isip lang natin, nagkakasala na tayo eh. Amen. Our minds are often polluted with sin. Kaya nga, kung yung mind natin, amen, kung mayroon lang yung bala, amen, kung pwede lang lagyan ng bala yan, lahat na makalaban natin, pinatay na natin eh. No? Siguro, kung may kagalit ka ngayon, tirahin mo na eh. No? Kung masakit ang loob mo sa kanya, lalong-lalo na doon sa mga kapatid mo, nag-aagawan kayo ng kung ano-ano dyan, amen, o kung yung mga kapitbahay mo, o yung kakupitinsya mo, amen, o yung mga kaaway mo, yung mga kaklase mo, pag may bala lang yung isip natin, siguro ang dami na natin pinatay. Amen. Amen. Lalo na po yung, ano, yung mga gumagawa ng hindi maganda, nagsasabi ng mga fake news sa ating buhay. Amen. Sana, tirahin mo na eh. Amen. So, hindi lang po yan. Even in our minds, nag-steal po tayo. Or adultery, sabi nga ng Diyos eh. Amen, yung mga kasalanang patago, no? Kasi iniisip mo pa lang, no? Sa isang babae, no? You are committed sin in the eyes of God. Hindi lang po yan sa New Testament, even in the Old Testament, andyan po yan. Amen. You committed adultery. Amen. So we must come before the Lord and pray for mercy. As we ask the Lord for mercy, we must search our hearts to see whether we have forgiven the people around us. Kaya nga kung humingi tayo ng paumanin sa Diyos, no, isipin din po natin, no, na tayo din po ay magpakumbaba. No, at tayo rin po ay anong tawag nito? Mag-forgive din po sa ating mga nagkakasala
sa ating buhay. Kung pinangakuan ka, iniwan ka, matagal na panahon, no? Hanggang ngayon, dala-dala mo pa. So, you have to, no? You have to let go na. Patawarin mo na. No? Kasi mahirap yun eh. Kaya nga, one of the, sa mga survey, yung mga maraming doon sa mga mental hospital, kung bakit nagkakaroon ng addiction, alcoholic, bakit hanggang doon napunta. Amen. Karamihan po yung kanilang heart was being crushed, no? Parang parang nahihitad because of broken hearted. Kalimitan po talaga yan. Or broken family. Broken hearted pa rin yun pag iniwan ka ng asawa mo. Kasi isip mo, siya na Siya na ang mundo, siya na ang lahat. Ngayon iniwan ka. Hanggang ngayon, tumanda ka na, hindi ka na naman nag-asawa. Kasi ayaw mong mabitiwan Kaya sabi ng Diyos, marunong po tayo magpatawad. Amen. Dahil mabuti nga tayo binigyan pa tayo ng buhay. Kahit lang man sa maikling panahon na nabuhay tayo sa mundo, magpasalamat na tayo. Amen. Amen. At least, dapat naging matatag tayo. Dapat, naging matatag pa yung natin, yung faith natin sa mga ganong klaseng pangyayari sa ating buhay. Amen. Huwag nating isipin yung kahapon. Yung past is past na yon. Wala na yon. Tapos na yon. Lahat ng past ay magaganda. Amen. So, we have to move on. No? Amen. Nandiyan po ang Diyos. He is our Lord yesterday, today, and tomorrow. Kasi, ang Diyos lang ang mag-travel sa past at hipuin yung pinaka-past, yung mga masakit na kahapon mo, pwedeng hipuin ng Diyos yan. Amen. If you ask lang boldly sa Kanya. Amen. So, sabi niya, one of the important sins to confess, is the sin of omission. Amen. There are people who go to hell because a neighbor did not witness to them. Ito pala yung sin of omission. Na-omit natin na tayo po ay magsalita ng mga salita ng Diyos because Jesus saves it. Amen. So, there are friends who die and go to hell because we never told them about Christ. So, maraming mga kaibigan natin, relatives natin, na hindi natin, or sometimes na nabigo na ibang landas, or sometimes sinabi nga dito pumunta ng hell dahil tayo din mismo hindi natin sila, naging kasalanan din natin, we omit. It is a sin of omission. Hindi natin nasabi kung ano ba ang about Christ. Dapat, kasi sabi nga in Romans the faith now is in your mouth. Dapat sasabihin natin po sa ibang tao. Amen. So as we come before the throne, God sees all our mistakes. If we act as though we are perfect, we deceive ourselves and the truth is not in us. Kung nag-act po tayo, na ang truth po ay nandyan sa atin at wala po tayong mali, so nagkakamali po tayo. Kaya pumupunta po tayo sa church dahil hindi po tayo perfecto. Pumupunta po tayo sa church dahil humingi po tayo ng kapatawaran. Hindi po nagpipreach tayo, nagsasalita tayo about the goodness, about the Word of God, wala po tayong kasalanan. So, we're just only saved by the grace of God. Amen. Yan lang po ang pagkakatandaan natin sa ating buhay. So, spend time asking the Lord to have mercy in your life. So, kailangan po natin yung mercy.
Magpakumbaba po tayo, no? Amen. So, number 6, pray against temptation. So, sabi po dito, and lead us not into temptation. Matthew chapter 6, verse 13 po yan. So, sabi po dito, the next important step in the Lord's Prayer formula is to pray against temptation. Araw-araw po mayroong tentasyon. We are all human beings. When I hear of a great man of God falling, I become so frightened. I wonder about myself. Many times, I just pray that I will just make it safely to heaven. It is important for you to pray against temptation in your life. You may not know, but prayer strengthens you against temptation. Kaya, sabi po dito, no, sa binasa po natin passage, if you pray for just an hour, ma-overcome mo po yung temptation. Amen. Hindi lang po siya maintenance, no, for presently, for our present, no, amen, what we call this one, no, na relationship to our Lord Jesus Christ, but to overcome temptation. Amen. Bakit nga? Minsan nga yung mga pastor na tipon-tipon, no, marami din mga kwento, no, na ibang pastor, nagkakasala din, no? No, ang dami niyan, even in America, no? Ang dami pong pastor na mga sikat. Amen. No, just like mga celebrity, 1980s, 1980s, 90s. No? Ang dami pong they was accused, no, na adultery, no? Amen, sa kanilang kasikatan. Hindi lang po yan tax evasion. Ang dami din po kaso na gano'n. Amen. That's why, no, hindi po excuse if you are a man of God. Amen. That's why, no, we need also prayer sa lahat po ng mga viewers natin. Amen. Because we're just human, just like you. Amen. So we were also in the flesh. Amen. So, yun po, no? Yun po ang number 6. Sabi po, on the night of betrayal of Jesus, gave the disciples an eternal command, pray in case you fall into a temptation. So, it is very important talaga, no, in our life, ang prayer. Amen. So, number 7, dalawa na lang. Pray that God delivers you from evil. Amen. So deliver us from evil. Amen. Matthew chapter 6 verse 13. The 7th step is to pray that God should deliver you from evil. It is important for you to pray against the evils in this world. Cover yourself with the blood of Jesus. The Israelites would have sprinkled the blood of lambs over the lintels of the doorpost. This was to prevent any evil from coming into the home. We are to do the same thing now, but in a spiritual way. Sabi nga nito in Exodus chapter 12 verse 7 to 13, and they shall take of the blood and strike it on the 2 side posts and on the upper door and post, and when I see the blood, I will pass over you. Amen. So, ang tanong po, how do you sprinkle the blood? Amen. So, you sprinkle the blood of Jesus with your words. Today in our life, apply the blood of Jesus over and over and every part of your home and your family. So, I pray po natin that the blood of Jesus will cover us, our home, our house, ang ating pong mga pananim, ang ating pong mga kapatid, no? Ang ating pong mga relatives, everyone here in North Cotabato, no? In our town, to cover us with the blood of Jesus. Amen. No? Place an injunction over every flying witch. No? Dapat din. Kasi maraming mga bad spirit. Kailangan lagyan po natin ng injunction or anong tawag nito? Ng utos. No, over every flying witch. Declare that your household is in no
no, is a no-fly zone for every witch, wizard, or evil presence. Cancel every enchantment, spell, charms, or lamentation that has been taken up against you. Kaya nga yung mga ano pala, no? Yung mga lucky charms, mga ano pala yan, mga tawag ito, mga lucky charm, di ba? That is a spirit. Sometimes doon ang faith natin. So cancel every enchantment, no, spell, charms, or lamentation against you. Declare that you will live and not die. Amen. Declare natin na mabuhay tayo sa araw-araw, sa ganitong klaseng panahon, no? Amen. Bind Satan and his agents. Have faith in God. Command angelic beings and the forces of heaven to be on guard around you. God will keep you as you pray against evil in your life. So because of our Lord Jesus Christ, because of authority, pwede po nating suguin yung mga angels to protect us, to encamp in our home, in our life. Amen. So, nagpapasalamat din po pala tayo kay Ma'am Melody is watching right now. Amen. And then, from Hong Kong, Lalen Palomar, Kwek Jan Kanduli, no? And family, no? Thank you po sa inyo. So, amen. Maraming salamat po, no? So, Kanduli family, especially kay, kay Pastor Noah. Kalimutan ko. Amen. So, number 8, lastly po, thank Him. Thank Him and give Him glory. That's why, una pa lang, we have to give thanks, worship Him, thank Him for what He has done. And then sa last po, we have to thank Him also and give Him glory, our Lord Jesus Christ. Now, amen. For thine is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. So, Matthew 6:13 po yan. So, ito na po ng last natin. The final topic in the Lord's Prayer is to thank Him and to give Him glory. For thine is the kingdom, the power, and the glory, thanking over and over. Declare that He is more powerful than the walls of opposition in your life. Declare that every mountain of impossibility is possible because of His power and His glory. Wow! Amen! Lift up your hands and speak about His glorious power in your life. Declare that every serpentine agenda for your life cannot happen because of the power, kingdom, and the glory of God. Amen. Thank Jehovah, our Lord Jesus Christ, that He has time for you. Na makinig po sa ating mga prayer. Magpapasalamat po tayo at pinakikinggan niya po tayo every time we pray. Thank Him that is well with your soul. Thank Him that it is well with you. Amen. That's why if you follow these steps, you will have at least an hour of effective and fruitful prayer every day. No? Amen. It revolutionize your spiritual life. And then may you move into greater heights in God's kingdom as you apply the principle in this passage. Amen. So we thank God, no, for all the blessing and favor. We thank God for this, no, for this. Ako din po nabibless sa ganitong mga ganitong preaching. Nagpapasalamat ako dahil nung binasa ko po ito, no, amen. Last Sunday ko pa binabasa ito para hindi ako mahirapan pagdating ng Tuesday, no, sa panahon ng preaching, sa panahon ng Bible study. Alam mo, every time mag-pray ako,
I pray siguro hanggang 20 minutes, 30 minutes lang siguro. No, napagod na ako kasi wala akong pattern eh. Until such time, babalik-balik ka na lang sa prayer mo. Pero when I pray for this, I meditate on it. No, parang kinakain mo. No, amen? Trying to understand, asking for wisdom and knowledge. No, amen? No, this kind of pattern, no, amen? So, ako din po na-bless. So, last night, no, in-apply ko po ito, habang pinipray ko po yung anak ko, and then, pumasok pa ako sa kwarto, sa kwarto, sabi nga ng ating Panginoon, in this, no, if you pray, go to your room, and then ilock nyo po, and then, parang walang maraming, hindi po kayo mababother, no? Amen. So, sabi niya po, if you pray in secret, the Lord will bless you openly. So, I pray, and then, lahat po ng mga dapat na pasalamatan, no? Alam po, lumalabas lang yun sa isip mo eh. And then, may your kingdom come. No, I spend siguro, no, at least, no, hindi man po ako nakabot ng 1 hour, siguro mga 45 minutes, at least, no, and then, kinaumagahan, pinapractice ko po, at least, nakabot na po ako ng 1 hour. Kasi kung wala ka nang sasambitin. Amen. Yun po ang sinabi niya eh. Hindi lang po sasambitin mo yung Matthew chapter 6, verse 6, verse 9 to 13. No? Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debt, as we forgive our debtors, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. So, hindi nga makabot ng 1 minute. Pero before he gave this, sabi niya, hindi lang ba kayong makapag-pray even just 1 hour? So, he gave this as a prayer pattern, a model prayer, no, for our life. Para malaman po natin kung ano pong dapat natin gawin. Kaya nga sabi natin, no, last time, sometimes ako mag-pray, inuuna ko agad yung abundance blessing, pabor So, first, the most important thing, that His kingdom come, and it will be done. Amen. In your life. Amen. In our life. Bago po yung petition for our needs. Bago po yung humingi tayo ng tawad at magpatawad. At bago po yung hiningin yung ating mga guidance and to avoid us sa lahat ng mga tentasyon. So, for tonight, nagpapasalamat po tayo sa lahat ng mga viewers natin. And then, we have to thank, no, amen, Sister Leah Amarado Ibal. Amen. So, I think, he was a pastora, no? He's watching right now in Parang, I believe. So, Sister Melody Acuesta, and then Sister Jennifer Limbaga Gatilla, amen. Sister Lalin Palomar in Hong Kong, and then Brother John Quake John Canduli, no, amen. And family, maraming salamat po. Sister Iris Perla Cuesta, and then ikaw ang dahilan, no, na nagbago. Amen. Salamat po sa inyo. Lalin Palomar, amen. And then Sharon, Sister Sharon Advincula Aventura, amen. To my wife, Yan G. Franco, amen. Lady Lee Amelia, Brother Rolando Nalangay, amen. Sister Nenfa Mantolo, Sister Fede de Leon, Sister Melba Kadungok, no, amen. At marami pa pong iba, no. God bless po sa lahat. And Sister
Ma'am Mary Grace Birano. And then po sa aking pong classmate din po, Sister Judith De La Cruz and family. So maraming salamat po sa inyo, sa lahat po, sa lahat po ng mga viewers natin sa gabi nito. So maraming salamat po sa inyong lahat, Amen. So God bless us all. So I know, yes, you heard the word of God for tonight sa Lord's Prayer. Amen. I know you are blessed, and I know that God already blessed you, and His divine protection andyan na po sa inyo. So maraming salamat po sa inyo. Amen. So God bless, and magandang gabi po ulit sa inyong lahat. Amen. And then Sister Sally Daguhoy Villena po pala. Amen. Kalimutan. Malapit ko na makalimutan. Sister Inday and Brother Tuto Villena. Amen. And then sabi po ni Pastora Lia Amarado Ibal. Thank you also, Ma'am, for sharing. Siguro kay Teacher Melody po ito, Amen. So, maraming salamat po, And then, regards na lang po kay Pastor, Pastor Ibal. So, maraming salamat po. Regards na lang po doon sa church niyo po, sa lahat po ng mga member doon sa parang. Then, Brother John, Amen. Maraming salamat po sa lahat. So, sa lahat po, this Bible study, every Tuesday and Friday po tayo. So, next month po siguro mayroon mong pagbabago, Amen. So, siguro magdagdag po tayo ng kahit isang siguro magdagdag po tayo ng isang araw. Siguro magkakaroon din po tayo ng morning devotion. At titingnan lang po natin, by the grace of God, I hope, pray for me, nakakayanin po natin yan kasi basta nakakayanin po natin yan by the grace of God. Wala naman pong imposible sa ating Panginoon. So maraming salamat po, lalong-lalo na po sa ating pastor wife, Sister Melody Acuesta. Amen. Limbaga Acuesta. And then to Pastor Nina, maraming salamat. And then sa mga Tansenko family, Amor family, maraming salamat din po sa inyo. The Villeres family, maraming salamat po sa inyo. So sa lahat po, maraming salamat. Now, praise the Lord. Amen. Sister Brenda Limbaga Villadulid and family, Brother Nino, sa lahat po ng mga anak niyo po, maraming salamat po. Sa pag-share, sa lahat po nag-share, salamat. Amen. So, magandang gabi po. Amen. Amen. Sa lahat po sa inyo.